Ang kilusang La Liga Pilipina ay hindi na ipagpatuloy. Kasunod nito ang pagkadakip kay Dr. Jose Rizal. Ano? Wala na naman. Sirain lahat ng paninda. Patuloy pa rin sa malupit na pagtrato ang mga Espanyol at pananamantala sa mga mahihinang Pilipino. Pagpatawad mo niyo, senyor. Hindi sa sinasadya. Idyo! Ang mga kalupitang ito ang gumising sa makabayang damdamin ng mga Pilipino. Yung aming hawakan! Upang wakasan na ang kalupitan ng mga Espanyol, ang kataas-taasang, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan ay itinatag ng mga Tagalog. Ang kilusang La Liga Pilipina ay hindi na ipagpatuloy. Kasunod nito ang pagkadakip kay Dr. Jose Rizal. Mga kasama, sa pahit at pagkakasama ng Rizal. Tama, nagsimula na ang mga manlulubig para tayo ipunin. Kailangan na tayong gumawa ng aksyon. Kaya nga nandito ang ating samahan para sa mga pamilya. Kailangan na natin lumusog. Kailangan na natin lumaban. Bumuo tayo ng lilim na samahan upang labanan ng mga Espanyol. Kaya po isa kayo sa ating mitilin. Mga kapatid, tara tayo bumalik sa ating tradisyonal na gawain at dumagda gamit ang ating mga dugo. At ito ang simbolo ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sakdal. Mga kasama, ito ang simbolo ng ating pagmamahal sa bayan. Ang ipagtanggol ang mga naapi at mahihina. Ang iwalay ang Pilipinas sa Espanya. Ang layunin ng ating organisasyon. Ang di magnasang makaalpas. Mabuhay ang kalipunan! Mabuhay! Pilipinas kong minumutya, Umiral ang samahan na tila pamahalaang may gabinete na pinili sa pamamagitan ng halalan. Si Bonifacio ang naging ikatlong pangulo pagkaraan ng maikling panahon ng paglilingkod nila Deodato Arellano at Roman Basa. Emilio Jacinto bilang kalihim at pinagkakatiwalaang tagapayo. Pinamahalaan ni Bonifacio ang mga gawain ng katipunan.
ang kalagayan ng Pilipinas noon? Masaya at mapayapang pamumuhay nung wala pang mga Kastila. Pakalawang tanong, ano ang pamumuhay ng mga Pilipino ngayon? Nabubuhay sa takot at pang-aapi dahil sa malupit na pumumuno ng mga Kastila ngayon. At pangatlong tanong, ano ang kahihinatnan ng mga Pilipino? Mamuhay ng masaya at mapayapang bawat Pilipino kung ang bawat isa ay may kisa sa revolusyon. Mga kasama, pinipot ko kayo sa lugar na ito dahil ang ang lugar na ito sa ating pagpupulong ng ating samahan. Hati ko kayo sa tatlong pangkat. Ang bawal, ang katipon, at ang bayani. Ang katipon ay magsasabi sa gwardiya ng anak ng bayan. Kursa para sa mga kawal. At sal para sa mga bayan. Sa aking mga miyembro lamang dapat makalam nito. Dahil maaari tayo mapahamak. Oras na malaman ko ng mga Kastila. Pilipinas kong hirap. Magandang araw, Supremo. Nais mo na akong makausap. Sige, maupo ba? Oo, Dr. Valenzuela. Puntahan mo si Rizal at humingi ka ng payo sa ating planong revolusyon. Alam po malaki ang may tutulong niya sa ating plano. Kung ganun, pupuntahan ko siya. Sige, naasahan ko ang iyong tulong. Nais kong makita si Rizal. Senyor, ihatid namin. Parito ako upang hingi ng payo mo tungkol sa revolusyon ng Katipunan. Nais malaman ni Bonifacio kung ano ang iyong kuro-kuro hinggil dito. Alam kong mabuti ang nais sa inyong samahan. Ngunit sa aking palagay, hindi pa ito ang tamang panahon para kayo ay magrevolusyon. At isa pa sa akin nakikita, hindi pa handa ang mga Tagalog na labanan ng pwersang Espanya. Kung ganun, ano ang iyong suggestion? Question baka mo. Mas mabuti siguro kung pagandaan muna ng Katipunan ang pananalapi, armas, at kaalaman sa digmaan bago maghimagsik. Kung yan ang iyong may papayo, may paparating ka yan kay Bonifacio. Salamat. Adios. Ibantay ni Kapitan ng sweldo sa mga manggagawa. Sa palagi ko, hindi ito tama. At bakit itataasan ang iyong sweldo ngayon? Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang ilang kagamitan sa ating opisina. Walang katibayan na ako ang dahilan ng pagkawalan ng panlimbag, kaya't walang karapatan na ako ay humihin. At balik ka rin sa hindi patas na pagpapasweldo.
Hangal. Dahil sa sama ng loob, ay sinabi ni Teodoro Patiño ang lihim na samahan ng katipunan sa kanyang kapatid na si Honoria Patiño na nakatira sa isang bahay ampunan sa Mandaluyong. Dahil sa nalaman ni Honoria Patiño, labis itong nabagabag. Nang makita siya ni Sor Teresa, isang namumunong madre sa Mandaluyong Orphanage, ay agad siyang kinausap nito at sinabi ni Honoria ang lahat nang ikinuwento sa kanya ng kanyang kapatid na si Teodoro. Dahil sa nalaman ni Sor Teresa, pinatawag niya si Teodoro Patiño at ipinapayo sa kanya na sabihin ng lahat ng bagay na alam niya tungkol sa katipunan sa pamamagitan ng pagkumpisal kay Padre Mariano Gil. Nais ko pong magkumpisal sa inyo, Father. Sige, maumpisal ka. Tungkol po sa lihim na samahan na kumakalaban po sa pamahalaang Espanya. Sige, pagpatuloy mo. Sama po dito ang panlimbag na bato na nakatago sa Diario de Manila, na ginagamit ng samahan para sa resibo ng katipunan. Nandun din ang dokumento ng miyembro ng samahan. Kung gayon, ay ipapalam ko yan sa kinauukulan. Kasama, makinig kayo. Magkakaroon tayo ng puno mamaya. Sabi sa Supremo. Mamaya? Sige, paasahan mo kami. Tara. Ito ay aking ipinatawag sa ngalan ng kataas-taasan kagalang-galangan na katipunan ng anak ng bayan. Nandito tayo upang pag-usapan ang naiipit na kalagayan ng ating bayan, sanhi ng pagtatraidor na isa sa ating kasamahan. Ngayon, alam na ng mga Kastila ang tungkol sa ating lihim na samahan. Hindi tayo sinusundan ng ating mga kalaban. Ngayon, unti-unti, nalilipo ng ating mga kasamahan sa iba't ibang lugar. Ngayon, tatanungin ko kayo, lalaban na ba tayo? Ito paglaban na hindi madaling sagot. Na natin suriin ang ating pag-asang manalo. Di lamang ang miyembro natin. At ang ating tanging sandata ay itak, sibat at palasok. Tama sa Ginaldo, ang mga kalaban natin ay mga kagamitang pandigma. Tayo mga Tagalog ay ni minsan hindi nagkulang sa talino at tapang, at sa tingin ko ay sapat na yun. Ang mag-iisang ng ating pagkatalo ay hindi pagkahanda sa digmaan, kundi ang takot nating matalo. Ito na ang tamang panahon. Oo, maaari natin itong ikamatay. Ngunit papayag lamang ba kayo na matatalo tayo dahil sa takot? Takot at manatiling talunan? Hindi ba dito ang gusto ng ating mga kalaban na mga Kastila ang pigilan ng ating layunin? Ngunit marami sa ating membro ang dinakip at pinatay. Kung kaya't kailangan natin lumaban. Kung gano'n, ano yung plano? Kaya kailangan na itakda ang lugar ng ating susunod na pagpupulong. Doon ay ating pagpaplanuhan ang ating gagawin. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa Pinipon nyo kayo sa lugar na ito upang sabihin ng isang mahalagang impormasyon na tayo ay naririto dahil sa ating malaking mithiin ang kalayaan ng Pilipinas. At sa oras na ito, handa na ba kayong
wakasan ang pangalipin ng mga Kastila sa atin. Kung ganun, ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Ang sedula ito ang sumisimbolo ng pangalipin sa atin ng mga dayuhan ng mga Kastila. Handa ba kayo sumama sa akin at labanan ang kanilang kalupitan? Oo! Kung gayon, sabay-sabay natin pulitin ang ating mga sedula. Woo! Pilasin! Pulitin! Pulitin ang sedula! Mabuhay ang Pilipinas! Galayon! 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 Mabuhay ang Katagalungan! Mabuhay! Kagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Payo mo tungkol sa Let's